Good morning mga kapatid, kabayan, カード kaibigan, が投入されていません。 kuya. Makain po ako ng mani. Naisipan ko po na dito dumaan sa lungkat na kalsada. Tagal-tagal po ako hindi nakapag-audio, nakapag-video kasi may inaayos po ako. At saka medyo may gusto po akong ayusin sa aking YouTube. Ngayon, ang ginagawa ko lang po muna ngayon ay nire-review ko yung mga in-upload ko. Ako po ay galing ng trabaho. Galing po ako sa trabaho. Maaga kaming umalis ngayon. At ako po ay dumaan sa 7-Eleven kasi nagugutom na ako. Ngayon po may surprise ako sa inyo. Sabi ko sa inyo, doon ako, pag may time ako, dadaan tayo dun sa Biwako Ohashi. Means pinakamalaking bridge. Pinakamalaking bridge po dito sa amin yan. Yung maririnig nyong may sounds. Tingnan po natin sa pagbibideo ko kung maririnig nyo yung sounds. Kasi dadaan po ako sa toll fee. Magbabayad ako ng toll fee para makapasok ako doon. Ngayon, yun po kasi yun. Pwede rin po kasi ako doon dumaan pauwi. Pwede rin po ako doon dumaan papasok ng trabaho. Kaya nga lang siya, longkat. Kumusta po kayong lahat? Kain po tayo. Kakain po ako ng chicken. Kumusta po kayong lahat? Sana po nasa mabuti at mapagpala kayong kalagayan. Masarap din yung chicken sa 7-Eleven. Ito po ay ano, kano nga ba siya? At nakalisibo ko. ₱352 po siya. Ang 352 yen po ay kung ang 10 yen, kung ang 1,000 yen
equivalent sa peso ng 300. Sabihin na natin 340. Ngayon po, wala akong pakialam, ano? Gugutom ako eh. Bali po 352 yen. Ang 352 yen, sabihin na lang natin 400. Kung 34 pesos, 34 pesos, apat na 34 pesos. Tama. Apat pong 34 pesos. Labayo po yung malabas niya. 68 plus 68. Di bali 100 130 6 136 po pesos lalabas siya. Itong kinakain ko. Itong isang hita na to. $136 pesos. Imagine nyo po. 136 pesos to. Pilipinas. Kakapraso. Kainin po natin pati balat. Sarap. Bago po ako tumakbo. Kasi, wala pa po akong hapunan. Hindi pa ako naghahapunan. Kanina, nung break time namin, ba kinain ko? Hindi alam ang kinain. Palibhasa wala ang tulog. Ba kinain ko? Hindi ko matandaan. Alam ko na. Bumili nga po pala ako ng donut. Doon sa karsya namin, sa trabaho namin, may Jido Hambaiki. Ibig po sabihin ng Jido Hambaiki, yung vending machine. Kung vending machine na yon, may mga tinapay. Yun. Kaya po ako nakabili ng tinapay pala. Yung pala kinain ko paggabi. Nung nag-break time kami ng alas 12. Ngayon, nung umalis ako sa bahay namin, kumain lang ako na. Ang kinain ko lang po ay isang curry. Ano ba yung curry? Yun po ay yung cucumber.
Cucumber po yung cucumber. Ngayon, kailangan kong pantinga. Pag po ako kumakain ng manok, kailangan kong pantinga. Yan. Tapos, sarap pa. Sulit na po yun. 352 yan. Sabi mo ng 400, 160. Ano na nga? 138 pesos. ₱138 po yung isang hita na maliit. Nakita nyo na, maliit lang ano. 130, 68 plus 68, 136 pala. Ngayon po, alam nyo po ba kung bakit ako magbibideo ngayon? Kasi ang ganda ng bundok. Makikita nyo, namumuti siya sa snow. Kaya po, itong dadaanan ko, tuloy ko na nga lang mamaya pagtitinga ko. Labas na po tayo kasi hanggang 20 minutes lang kailangan naka-park dito na nakabukas ang engine. Ganun. Kaya labas na po tayo. Labas na po tayo. Ayan, exactly. Walang dumaraan dito. Dito tayo. Ayan po tingnan nyo at tayo ay magdadaan sa bundok ng maraming snow, namumuti sa snow. Kaya lang, dadaan muna tayo dun sa may toll fee. Dahil hindi po tayo makakadaan dun dito, hindi tayo makakadaan dito kapag hindi tayo nagbayad ng toll gate. Kaya, ayan po, nakasahod na. Nakasahod na si Tatang. Simasen. Arigatou gozaimasu. Douzo. Hai, doumo. Ohayou gozaimasu. Yoyo toshio. Ay, ganun po dito. Kasi babakasyon na. Mag New Year na. Pagbati po yun ng New Year. Yoyo toshio. Shorten lang po yun. Pinakamadali. Yoyo. O ngayon, eto na po tayo dito tayo sa view. Dito ako sa view Sayang naman yung binayad natin. Hindi nyo makikita yung view. Okay po dito muna. Mamaya na tayo pagka pagpangit yung view, sa akin kayo titingin. Para po maiba ang view. Yan Yan. Ba? Parang hindi ko yata naririnig yung sounds. Parang
yata naririnig yung sounds. Ay, hindi ko nga po yata narinig yung sounds. Narinig nyo ba? O nakita nyo ba yung mga, yung yama o yung bundok? Diba? Puting-puti. Pero pasensya na kayo, hindi nyo narinig yung sounds. Kasi ang tagal ko na pong hindi dumadaan dito eh. Bakit kaya walang sounds ngayon? Kaya nangyari sa sounds? Sa Shibuya, long time no see, long time no run here eh. Long time na hindi ako nagtakbo dito eh. Bakit kaya? Nakakaano naman po, hindi nyo narinig. Yun pa naman yung pakay ko. Yun pa naman yung sinasabi kong paririnig ko sa inyo. Kahit ako hindi ko yata narinig eh. Pero anyway, kumusta po pala yung mga Pasko nyo? Ngayon po is December 27. Naku, yung bayarin ko nga pala. May bayarin pala ako. Yan naman ako, bayarin na naman. Ano po? 27 pala ngayon. Naku, buti na lang. Pero okay naman po kasi day off ako mamayang gabi. So makakabalik pa ako mamaya sa bangko. Kasi meron pa akong bayarin ng pang last week. Diba sabi ko nga sa inyo dati, ang bayarin ko first week, second week, third week. Minsan hanggang fourth week pala. Hanggang fourth week po ang bayarin ko. Ayan, pang fourth week na yan kasi 27 na ngayon eh. So bali ang bayarin ko ngayon ay Orico A plus. Ayun po yata, dalawa. Tsaka hindi ako nagkakamali, yung aming kuryente. Kaya lang po dito tayo nagdaan. Tsaka yung pong aking pambayad ay nasa bahay. Yung po nakalaan sa pambayad. Kaya nga po nakakatuwa ang pera po namin dito nakalaan lang sa pambayad eh. Pambayad ng kung ano-ano. Ngayon, sabi ko nga pala sa inyo, kumusta na po yung Pasko nyo, kumusta na nyo mag-New Year na ngayon. Ay ako po, although wala akong pasok ngayong araw na to, pero mamayang gabi po yun, ibig sabihin mamayang gabi. Pero bukas ng gabi mayroon akong pasok kasi ngayon po ay Saturday. So ito pong Saturday na to, it means na ipasok ko na ito kasi Saturday. At as usual po, ang inyong lingkod ay driver ng train. Sobrang pagod ko po. Nagtapal nga ako ng 2 salompa sa batok. Nasakit. Kasi lagi ka nakayuko.
Tapos kung wala kang Diyos sa puso at kung hindi ko sinasabi sa Diyos na samahan ako kahit dun sa pagtatrabaho ko, talaga pong ma-stress ka. Pero dahil sa Diyos, salamat po ng marami sa ating Diyos Ama sa langit at sa ating Panginoong Hesus. At nawa po kayo rin dyan, palagi niya kayong samahan, palagi niya kayong pakinggan sa inyong mga panalangin. Basta sumunod lang po tayo sa kanyang kalooban. Walang imposible po sa Diyos. Yan po ang tandaan natin. Tingnan nyo nga po, yung ako po, ang bayarin ko sa isang buwan, kumbaga, kung ang sweldo ko, halimbawa po halimbawa lang to, in peso, kung ang sweldo ko ay 20,000 pesos a month, ang bayarin ko po 40,000 pesos. No kidding aside po yan, hindi ko kayo niloloko. Siyempre po kasama na, lahat na po yun, ilaw, bahay, tubig, lahat kasama na doon, groceries, lahat. Pero awa ng Diyos, nakakaraos po. At nakakabayad. Kaya nga po itong last week na to, ito na yung huling bayarin ko sa buwan ng December na to. Ngayon 27, every 27, 28 po yun. Kaya ako, pauwi na ako kasi yung anak ko po humiling sa akin, sabi niya, "Mami, pagluto mo naman ako ng lechong kawali." Hindi ko naman po alam iluto yung lechong kawali. Alam ko lang pinirito. Lagyan siya ng paminta, asin, tapos iprito na. May procedure po pala yon. Kaya mamaya nakabili na ako nung panggawa ng lechong kawali. Ang mahal. Alam niyo po, ang mahal ng bilihin. Dahil siguro po mag-iisang buwan ng request ng anak ko yun Kaya nung siguro mga pangatlong araw na ngayon, nabili ko naman. Kaya lang hindi ko na iluto. Kasi syempre pagod ako. Tapos may mga inaasikaso pa ako sa bahay, yung aking mga alaga. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, dito sa Japan ba, asawa ka na, karirumang ka pa, housemate ka pa. Ganon. Kaya ngayon po, pag uwi ko, kung loobin ng Diyos, kung antukin ako, matutulog muna ako sandali. Pagkagising ko, saka ako magluluto, saka ako ilalaga yon. Alam ko, nakita ko siya sa YouTube, nilalaga siya sa paminta, asin, ano pa yon? Laurel. Kaya ganun ang gagawin ko. Pero titingnan ko pa rin siya mamaya sa YouTube para sigurado. Tapos after nun mo siya mailaga, may mga sahog-sahog, saka mo ngayon ipiprito. Ganun daw. Kaya yan po ang gagawin ko mamaya. Kasi nga po wala kami yung sabi ko nga sa inyo, everyday sa amin Christmas.
gusto namin kumain ng ganito. Tulad nun, lechong kawali. O, di ba, wala na yung mga Pasko nyo. Tapos na, di ba? 25 yon. O, kami wala. Putso lang sa amin yon. Everyday nga, sabi ko nga sa inyo, Pasko sa amin eh. Sa puso namin. Ano po? Sa puso namin. Kaya, yung mga kasama ko naman po sa trabaho, dahil nga, Chinese, Vietnam, so, wala naman din po mga Pasko yan eh. Wala silang Pasko. Ang meron sila New Year. Ang nakakatuwa dito naman, sa Japan, naku, nakikipasko-pasko na rin sila. Ano ba yun? Nakiki-Halloween na rin sila. Kaya, nakakalungkot eh. Alam niyo kung bakit, kung sinabing nakakalungkot? Kasi nga po, huwag kayong magagalit, prangkahan lang tayo. Hindi naman po kasi sinabi ng Panginoong Hesus nga na i-celebrate yung pagkakapanganak niya dito sa lupa. Kasi nga, siya ay, bago pa nilikha ang lahat ng bagay dito sa mundo, siya na. So, kaya lang siya lumabas na parang naging sanggol dahil nga siya bilang Holy Spirit na pumasok kay Virgin Mary para maipanganak siya as tao. Ganun po. Ngayon, di ba ang pinaka-celebrate halos lahat ng buong mundo? Christmas? Di po ba? Pero ang utos po ng Panginoong Hesus, maghanap po kayo sa Bible. Ala pong inutos ang mga Kristiyano at ang Panginoong Hesukristo, wala siyang inaral na i-celebrate nyo yung kapanganakan niya. Pero sa mga gustong mag-celebrate, wala naman pong masama doon. Basta siguraduhin lang natin na hindi nung araw ng Pasko lang na sinasabing Pasko, nun lang kayo iibig, nun lang kayo uunawa, nun lang kayo magpapakumbaba, nun lang kayo magpapatawad. Ay, hindi po ganun yun. Kasi sa Panginoong Hesus, ang sabi niya, lahat Pasko eh. Ibig sabihin, araw-araw kang umibig. O di ba, ayon sa, ang Pasko ay pag-ibig. O dahil kasi po ang Diyos ay pag-ibig. So, ibig sabihin, everyday ka umibig. Hindi naman sinabi yung umibig ang yung parang magkasintahan. Hindi po ganoon. Yung pag-ibig, pagmamahal mo sa kapwa mo. Pagmamahal mo sa kapwa mo, pagmamahal mo sa sarili mo, gawin mo sa kapwa mo. At kung ano ang hindi mo gusto na ginawa sa sarili mo o yung ayaw mong gagawin sa iyo, huwag mong gagawin sa kapwa mo. That is a sign of love din po yun. Kaya ako po, hindi naman ako against do sa mga nagse-celebrate ng Christmas. Wala tayong magagawa. Yun ang nakagisnan eh. Pero, mali nga. Mali. Dahil ang pinabibigyan ng diin ng Panginoong Hesus ay ang kanyang kamatayan. Kasi ang kamatayan ng Panginoong Hesus ay pinaka-mahalaga sa lahat ng mahalaga dahil siya ang tumubos ng kasalanan ng mundo at ng tao. Lahat po ng taong lalapit sa kanya pag na masama, humingi ng tawad, magpakabuti, ay magiging bagong tao. Ganun po ang ibig sabihin nun. Tapos, yung pong pagkakamatay ng Panginoong Hesukristo, tayo naman ang nabuhay, tayo naman ang ipinanganak. Ganun po kahalaga yon. At kaya napakahalaga pang isa pang mahalaga niyan dahil nga ang Panginoong Hesus tinubos niya ang kasalanan ng mundo. Kasi nga kung hindi niya gagawin yon, katulad din yun ng dati na yung nagalit po ang Diyos, yung panahon ni Noah. Nung nagalit ang Diyos, panahon ni Noah yon. O ano pa ginawa niya, di ba? Ginunaw niya ang mundo. Pero dahil nga
mayroon na tayong Panginoong Jesus, hindi na gagawin ng Diyos yun. Kasi kahit mismong siya, sinabi niya yon na hindi na niya gugunawin ang mundo. Kasi nga, yan nga, nung ang ating Panginoong Jesus dumating na sa buhay natin, at saka yung malalaman naman natin na nandiyan siya kasi maririnig nyo yung mga salitang inaral niya na isa sa buhay natin. Yun yung nagiging katunayan na kasama natin siya. At saka po maidagdag ko, no, yung pong prayer and fasting, dun sa aking audio, meron po ako dun na na pinaka dun na sinabi na yun ang tinuro ng Panginoong Jesus. Totoo po yun, prayer and fasting. Wala pong duda doon. Kaya alam po, marami ang klase ng fasting. Hindi lang po ang fasting ay sa pagkain. Halimbawa, ganito. Maluho ka sa buhay. Ngayon, hindi ka makakain ng walang Coke, hindi ka makakain ng walang kung ano-ano. Ngayon, ang gagawin mo, lilimitahan mo yung pagkain mo. Ngayon, nakita nyo, tingnan nyo yung pagkain ko. Ganun lang pagkain ko, no? Kasi everyday, nakakapag-celebrate ako ng fasting. Nakakapag-fast ako. Tapos, meron pang isa. Yung paghalimbawa sa mga kasalanan sa mundo. Pag sinabing fasting, kung ikay nang bababae ka, wag ka naman babae. Dahil kung may asawa ka, harapin mo na lang at mahalin ang asawa mo. Yun po yun. Yun po yung isa sa way ng fasting. Magpa-fast ka para wag ka nang tumingin sa ibang babae. Fast ka na. Pass ka na. Pero magpa-fasting ka na wag kang titingin sa iba. Ganon. Marami po kasi malawak po ang ibig sabihin ng mga salita sa Biblia. Yun po'y maaalaman natin kung dito muna kayo sa view maaalaman po natin yon kung ating hihilingin sa ating Ama ang banal na espiritu na siyang gagabay sa atin para natin maintindihan ang mga salita niya na itinuro ng ating Panginoong Hesukristo. Ayun po. Kaya alam nyo, kung naituro lang talaga sa tama ang mga sa tao, kasi po alam nyo, di ba pag may nagbabaha-baha, may mga namamatay, tapos nakikita natin, sabi nyo nga, bakit yun, wala namang kasalanan, bakit namamatay, gano'n. Marami rin po kasing dahilan yun. May dahilan na kinuha na ng Diyos, kasi baka pagdating ng araw, magkasala pa siya, o kaya naman mapahamak pa siya. Kaya kinuha na siya ng Diyos. Iniligtas na siya sa kasamaan darating. Ganun po yun. O kaya naman, bakit may namamatay na wala namang ginawang masama, ganitong ganon. Kasi po, ayon po sa batas ng Diyos, yung mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, yung mga sumasamba sa mga ginawa ng kamay ng tao na mga larawan, mga ribulto, tapos sasambahin nyo, luluhuran nyo, ang sumpa po ng Diyos dyan ay hanggang ika-4 na saling lahi. Yun po. So, meaning, halimbawa, anak ng nanay, yung anak nung nanay, hanggang yung anak nung nanay, o hanggang ika-4 na salin po, yung so dadating yun, apo na yun. Yung anak nung nanay, di po ba, apo na yun. O yung anak pa ng anak, ano tawag doon? Apo na sa tuhod. O, pang-4 na salin lahi po. Ngayon,
mawawala lang po yun, hindi na po yun masasama kapag ang halimbawa ang tatay pa lang, halimbawa po nagising tayo, parang halimbawa ako nagising ako, nakamulatan ko Romang Catholic, lumuluhod sa rebulto kay Virgin Mary. Pero nung tinawag ako ng Diyos, naintindihan ko kasi tinawag niya ako at ako'y nagbasa ng Biblia. Ngayon, doon sa pagbasa ko ng Biblia, I'm sure nandun ang banal na espiritu kasi bakit ko po sasabihin na nandun ang banal na espiritu? Kasi naintindihan ko kung ano yung nakasulat. Kasi marami po sa Biblia na Tagalog pero hindi mo maiintindi at saka may mga talinhaga din. Pero ako po, intinding-intindi ko. Katulad ng mga isinyer ko sa inyo na na yung huwag kakain ng dugo. Yan, huwag kakain ng dugo. Tapos, huwag kayong sasama-sama doon sa mga nagpipinipinitensya kapag mahal na araw. Kumbaga, naintindihan ko agad at nasunod ko agad kasi yung pong iba kaya hindi nila maintindi, isinumpa rin po ng Diyos yun, sinabi ng Diyos yun na ang mga taong lumuluhod sa mga rebulto na ginawa ng kamay ng tao ay magiging katulad sila noon. May paa na hindi nakakalakad, may tenga na hindi nakakarinig, may mata na hindi nakakakita, at titigas ang puso. So, ibig sabihin, kaya marami po sa atin ang hindi maniwala na sa tamang aral na ibinibigay ng mga tinawag ng Diyos. Kasi, pag po tinawag ka ng Diyos, hindi mo kailangan, malalaman nyo naman yung tinawag ng Diyos at talagang sa Diyos kasi nagsasalita siya ng salita ng Diyos at hindi yung nanghihingi ng pera na sasalita ka nga ng mga salita ng Diyos, nagsesermon ka pero nanghihingi ka ng pera sa bawat tao. Hindi, nako, sinabi ko na sa inyo, marami po doon business. Kaya nga po, sabi nga po ng Panginoong Jesus, marami ang darating gagamit sa pangalan ko. Sabi niya, huwag kayong maligaw. Naway huwag kayong matukso o maligaw o maloko. Sabi po ng Panginoong Jesus. Yan po, kung talagang tayo nagbabasa ng Biblia, yan ay maiintindi natin. Kaya po, sa awa ng Diyos, lahat naman po simula pagkabata ay inihanda na ako ng Diyos. Kaya naisasabi ko sa inyo at naibibigay ko rin sa inyo yung mga halimbawa. Kasi nga, bakit? Kasi dinanas ko, experience ko, at nakita ko yung pagkilos ng Diyos talaga. Ganun po. Kaya kung ako po sa inyo, kung may Biblia nga kayo, magbasa kayo ng Biblia. Tapos, hindi lang yun, marami pong paraan May audio ako. Nasa playlist ko, maririnig nyo. Tapos, marami pong way para makaalam tayo ng salita ng Diyos. At kapag ako po kasi nung po akong bata pa, di ba sabi ko nga sa inyo, may mga sa simbahan nangongolekta ng pera o kung saan pa mga born again, ganyan. Ako po kasi, pag hindi ko gustong magbigay, hindi ako magbibigay.
Pero kapag naramdaman ko sa puso ko na magbigay ako, magbibigay ako. At ngayon naman po, kapag halimbawa uma-attend ako sa memorial ng Panginoong Hesus, sa kamatayan ng Panginoong Hesus, talaga pong hanggat magagawa ko, nagbibigay ako ng kahit magkano. Kasi alam niyo po kung bakit. Yung po'y bukal sa loob ko na magbigay kasi para yung mga tao na mga hindi nakakaalam ng salita ng Diyos, dahil yung mga alam ko na nakikita kong nagtuturo ng totoo, ng katotohanan sa Diyos, sa kanila ako nagbibigay ng mga donasyon. Kasi bakit? Para makatulong ako na, kasi sa kanila nagpiprint sila ng mga magazine, ng mga pamphlet, ng mga salita ng Diyos, ng mga para magising ang tao. Ngayon, sa view muna po tayo. Ako po, nagbibigay ako, bukal sa loob ko. Bakit? Anong purpose ko? Dahil gusto kong mas maraming makakita, makabasa ng mga gagawin nila, ipiprint nila ng mga salita ng Diyos na mga bagay, batas, ukol mula sa Diyos. Yun po. Kaya po ako nagbibigay. Yun po ang aking purpose at ang aking reason kung bakit ako nagbibigay. Kaya tayo po, kung wag po tayong masanay lang sa nakikinig kung saan saang sambahan, kung saan saang, halimbawa, wag po tayo masiyahan lang na pupunta lang tayo ng isang beses sa simbahan, tapos attend tayo ng isang oras, tapos dun sa isang oras na yon inaantok ka pa, makikipagchismisan ka pa, tapos pag meron ka pang nakitang hindi maganda, pipintasan pa. Yun, paano po? Hindi po sa Diyos yun, kitang kita, hindi sa Diyos. Kaya nagagalit ang Diyos, kasi ang gusto ng Diyos, kahit hindi ka magsimba, sa bahay mo ikaw, magbigay ka ng oras sa Diyos, aba, tuwan-tuwa siya sa'yo. Makipag-usap ka sa Kanya. Ganun po yun. Kaya naman, tayo, mga kaibigan, ito po'y para sa inyo. Hindi lang po para sa akin, para sa inyo rin. Para sa mga anak nyo. Kasi, bakit tayo dapat sumunod sa Diyos? Kasi pag tayo sumunod sa Diyos at sumunod sa Kanyang aral at sa Kanyang salita at sa Kanyang batas, pangangalagaan tayo ng Diyos at padadala niya ang Kanyang mga anghel para tayo mapangalagaan kung saan man tayo pumunta, lalong-lalo na po ang ating mga mahal sa buhay. Yun po ang isa sa pinakamaganda kung bakit talagang dapat tayong mag-aral. Sikapin natin na makarinig tayo, makabasa tayo, makarinig tayo ng salita. Pag-aralan natin ano yung mga batas ng Diyos, ano yung mga ikinagagalit ng Diyos, ano yung ayaw ng Diyos, ano yung gusto ng Diyos. Pag-aralan po natin yan. Dahil po hindi lang po para sa atin, wag na po para sa atin, para sa mga mahal natin sa buhay. Dahil kapag kaganon, ililigtas ng ating Diyos Ama pag nakita niya talaga na tayo'y suma sa Kanya. Yan po ang totoo. Kaya ako po, sa totoo lamang, kasi alam ko na meron akong kasama palagi kahit saan ako magpunta. Alam nyo ba na sabi ko nga sa inyo, ay naku, dumadating pa lang ako, yung taong nang iinis o ayaw sa akin, sabi ko nga sa inyo, ay lumalayas na, lumiliko na. Kasi sa mga katulad po namin, ang kalaban po namin ay mga espiritu ng masama.
Kasi ang espiritu ng masama ginagamit lang yung mga taong mahihina. Na yung mataong mahihina na yun ang ipinambubuli sa atin, pinang-aasar sa atin. Lalo na po tayo pagka kilala natin ng Diyos, sumusunod tayo sa salita ng Diyos, namumuhay tayo ng salita ng Diyos. Ay naku, palagi kayong babanatan ng mga kampo ni Satanas. Na yung kampo ni Satanas, ang mga inuudyukan niyan, yung mga tao na malalapit sa atin, kaibigan natin, kakilala natin, na mga mahihina, na madali bang mapitik ni Satanas, madaling makalabit ng kampo ni Satanas, madaling mabulungan. O sige, asarin mo yan, sige, ganyan. Yun. Kasi hindi po yan si Satanas, hindi yan basta-basta ano sa inyo, kalalo't alam niya na anak kayo ng Diyos at kayo talagang matatag at solid kayo sa pagtitiwala nyo sa Diyos. Takot na lang yan. Baka nga po nakikita, katulad ng sinabi ko sa inyo, nakikita pa lang kayong dumarating, lumilihis na. Oh. At yung mga lumilihis na yon, alam ko po kung mga ano karakter nun. Talagang malayong sa pagsunod sa Diyos. Kaya tayo po, mga kaibigan, mga kapatid, mga kuya, ay sana ay pagtiyagan yung pakinggan yung mga aking mga balita sa inyo, mga sinasabi ko sa inyo. Nandito lamang, handyan lamang po sa YouTube. Ay puntahan nyo na lang, i-upload nyo yung YouTube, tapos tingnan nyo na lang kung nasaan yung aking channel. At nandun po sa mga playlist ko ang aking mga ini-record, dahil nga sa ang aking mga naka-record, naka-upload po sa playlist, yun po yung mga binabasa ko na sa Biblia. Eto po, pagka naayos ko na nga itong cellphone ko, nag-record na ako. Ito nga po yun, ni-record ko itong pakikipag-usap po sa inyo. Pagka naayos na po yung cellphone ko, makakapag-upload na po ako uli. Kaya wait nyo lamang po. At sana nga po, hopefully naging masaya kayo sa inyong sa celebrate ng Pasko, at ganoon din ay maging mabiyaya ang inyong bagong taon na darating. At sikapin po natin na alamin ang lahat ng katotohanang nagmumula sa Diyos sa pamagitan po ng ating Panginoong Hesukristo, dahil lahat po ng aral ng ating Panginoong Hesukristo ay nasa Biblia. Kaya po ang Biblia naman na po, Katoliko, Baptismo, Iglesia ni Cristo, lahat po yan pare-pareho ang Biblia. Pare-pareho po ang nakasulat dyan. Iba-iba lang ang pagkakaintindi, iba-iba lang ang pagkakaturo. Yan po ang katotohanan dyan. Ngayon, meron man dyan na meron man dyan na hindi maganda view. Balik sa akin. Yan. Sabihin nyo sa akin, maloko ko, no? Hindi po maganda yung nahintuan kong view Kaya dito muna tayo sa akin. Pagtiyagaan nyo muna yung view. Yung view ko, yan. O, yan. O, sige po. Sana nawa po'y maging mabiyaya ang inyong bagong taon. At ako po naman, sabi ko nga sa inyo, sa akin, araw-araw Pasko sa akin. Wala po, pero po talaga ang sineselebrate ko po, pinakapasko sa akin talaga kasi yung pong memorial ng Panginoong Hesukristo. Yung po talaga yung pinakapasko ko. At yung po yung ginaganap namin tuwing April.
March, kalagitnaan ng March hanggang April. Kalagitnaan. May time po kasi na April 1st siya, April 1st week, ganyan. Kasi siyempre ang kalendaryo naman po paiba-iba, no? およそ300メートル先、左折専用レーンがあります。 Tayo, ご注意ください。 mag-ano po tayo. O yan, maganda na view ha. Kaya po tayo, mag-ano po tayo, mag-nilay-nilay. Ganda po ng araw, ano? Ganda ng haring araw. Wow. Wow, ang ganda-ganda. Hindi na po tayo tatawid doon kasi dito na po tayo tatawid. Pauwi na kasi ako. Yan, o yan. Diba? Kita-kita nyo, oh, ganda ng haring araw. Yan. Kaya po mga kapatid, mga kaibigan, sundan nyo lang po pag kayo nalulungkot, may gusto nyong maliwanagan, punta lang kayo sa playlist ng aking channel, sa aking YouTube. At nandun po yung mga bagay-bagay. At meron din nga po pala akong idadagdag, isasabihin sa inyo. May in-upload po ako doon ng mga preaching po ni Brother Eli. Yung po mga preaching na yon, wag po kayong mag-alala dahil ako po nagsasabi sa inyo, tama ang kanya mga aral doon sa bidyong in-upload ko mismo doon sa aking playlist. Kasi pag po alam ng isang tao ang nasa Biblia, maiintindihan niya kung tama o mali ang ipinipreach ng isang tao. Ganun po. Kaya yun po, nakalagay po doon, makikita nyo rin naman yung pagka pinasyalan nyo yung playlist, makikita nyo po yung kay Brother Eli na may nakalagay nga po doon. Alam ko yung unang-una kong inano doon, yung nagagalit ba ang Diyos? Yun, tignan nyo po yun, ang ganda-ganda nun. At talagang makikita nyo. Kasi alam nyo po, isa yan si Brother Eli sa nakita ko. Bagamat si Brother Eli po, alam nyo po, no? Sa totoo lang, dito ko na po sa Japan nakilala yan eh. Dito ko na po siya napag-alaman. Hindi ko po kilala sa Pilipinas yan. Ewan ko ba, bakit hindi ko siya kilala? Tataka rin ako. Bagay kasi nung natang panahon na yun, ang focus ko nasa mga kapatid, pamangkin, sa anak. Focus ko nasa ganun eh. Wala basta may naririnig ako na sabi dating daan, yung ganun. Ano po yata yung comedy yata yung ano na yun, palabas na yun. Pero dito ko nalaman na sabi kasi nung isang kakilala ko na tignan ko daw kasi nga ano na ako sa kanya, inaano ko po sa kakilala ko kasi pinapayuhan ko siya na umattend siya sa mga Bible studies. Kasi nga nakikita ko sa kanya kung ano kailangan niya. Inaayawan siya ng tao, galit sa kanya mga tao, naiinis sa kanya, ganyan. Kaya pinapayuhan ko siya na mag-attend siya ng mga gawain ng Diyos para makita niya. Tsaka pinapadalang ko rin po yun ng mga salita ng Diyos dati. Dumadaan pa ako sa bahay noon. Pero hindi niya alam yun na ngayon ko lang nasabi yun. Talagang dumadaan pa po ako sa bahay noon. Hinuhulugan ko siya ng mga salita ng Diyos. Tapos one time sabi niya, Rick, tignan mo, meron ako ditong pipreach din siya, ganito, gano'n. Sige, panoorin mo, panoorin natin ito sa YouTube. Ayun, pinakita niya po sa akin, pinapanood niya sa akin, napanood ko naman. Sabi ko nga po sa kanya, ay nako, ipagpatuloy mo. Sabi ko, tama yung mga ipinipreach niya. Sabi ko pong gano'n. Yun, doon ko lang po nakilala si Brother Eli. Kaya, nung magustuhan ko at nakita ko kasi kung paano niya i-deliver yung mga tamang salita at batas ng Diyos, kaya ako po nagustuhan yan na nagkataon na napabautismuhan nga ako sa kanila kasi yung kakilala ko na yun sa totoo lang dahil para magpatuloy siya, isa yun sa naging ko. Pero kumbaga yung
Parang ano nga po parang destiny. Wala po akong ina-attend o yung regular na ina-attend ng mga relihiyon, wala. Pero meron akong nakita na mga sumusunod at tama yung kanilang mga aral. Yan po ay isa yung sa MCGI kay Brother Eli. Pangalawa, yung sa Jehovah's Witness. Sa Jehovah's Witness naman, nakita ko naman yung kanilang celebrate sa memorial ng Panginoong Hesus. Kaya uma-attend kami sa kanila yearly para sumama sa pag-celebrate ng memorial ng Panginoong Hesus. Ganun po. O dito muna sa akin, W. Yan. Ngayon, kaya po ako sumasama sa kami ng anak ko pala. Dalawa kami sumasama po kami yearly. So this coming March or April, malapit na uli na memorial ng Panginoong Hesus. Kasi po nung isang taon, yun, kung di ako nagkakamali, siya ay April 4 po yata yun. Basta nasa first week siya. Ngayon po, hindi ko lang alam kung anong araw nila i-held ba yun? Tawag doon. Oo. Si-celebrate yung ng Panginoong Hesus Kristo. Kasi inaano po dun sa tamang kuha ng Panginoong Hesus sa tamang pagkakapako ng Panginoong Hesus. Kaya po, sa totoo lamang ay masarap kahit iba po kasi yung buhay na kahit nagsisikap ka, pagod ka sa trabaho, pagod ka sa araw-araw, although nai-stress ka, yes, nai-stress ka, pero yung iba yung may peace of heart ka peace of mind, heart, and soul. Yan. Yung peace mo, nandoon. Yun po ang talagang napakaganda. Kaya sabi ko nga sa inyo, kahit pa tayo sa paghihintay ng Panginoong Hesukristo ay dumaranas ng ganito, kasi nakasulat po yan talagang magkakaganyan bago dumating ang Panginoong Hesus yung bilihin tataas, nasa Biblia po yan. Tapos yung gasolina ibababa, nasa Biblia rin po yun. Sabi po ng Diyos doon, sige, itaas mo ang mga bilihin pero ibaba mo ang gasolina, ang langis. Nakalagay po yun kung di ako nagkakamali, nasa Daniel yun o nasa Apokalipsis. Ngayon po ano nangyayari? Nagtaasan ng mga bilihin sobra-sobra, pero bumaba yung langis. Isa lamang po ang ibig sabihin nun, nangyayari ang nasusulat. Kaya po anytime soon darating na ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya wag po tayong magpatumpik-tumpik uli. Wag po tayong magpatumpik-tumpik. Ay magsikap po tayo. Dahil baka kayo mahuli. Sige po kayo. Sabi nga po ng itataas bago dumating yung kapighatiang walang katulad, bago dumating yung kasamaan na darating dito sa mundo, iaakyat lahat ng mga sumunod sa Panginoong Hesukristo. Ang mga sumunod, nagbuhay ng mga batas ng Diyos, nagpakumbaba sa Diyos, namuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. Iaangat po lahat yan, aalisin dito sa mundo bago dumating yung kapighatian na yon.
Ngayon, sige nga po, andyan na nga tayo eh. Ayan oh, yung mga sign. Kaya wag na wag po nating katamaran ang pag-aaral, paglapit, paghingi ng awa, pagpapakumbaba sa Diyos, at pag-aaral ng kanyang salita, ng kanyang kagustuhan, ng kanyang kalooban, at pagsasabuhay nito. Para po anytime soon, makikita nyo na lang, inaangat na lang kayo. Kaya wag po kayong manghinayang kasi sabi nga ng Panginoong Hesus walang katulad ang darating na paraiso. Wala pong sinabi ang mundo, yung itsura ng mundo, bagamat magaganda ang mga nilikha ng Diyos, pero ang sabi ng Panginoong Hesus, walang katulad ang kagandahan na ihinanda ng Panginoong Hesukristo na maraming mansyon. At yun po ay sa mga magsisikap hanggang sa pagdating ng Panginoong Hesukristo. Kaya po tayo magsikap. At ayan po, ako rin po nagsikap ng pagdadaldal dito sa inyo. Pasensya na po kayo at malapit na po tayo dito sa aming bahay, sa aming lugar. Ito na po. Pero ang layo ng tinakbo natin, ano po, mahigit 1 oras ha. Pero imagine nyo po kung ako nagsimula sa trabaho ko, ay nako, kulang 2 oras po yon. Kasi doon po na ako nagsimula mag-record, doon po sa malapit sa toll gate. Kaya po, toll gate yung bago umakyat po ng malaking bridge. Doon na po ako nagsimula. Nakabiyahe na ako mula sa trabaho ko ng mga almost 30 minutes po. Kaya po, ano po, maligayang pagdating po ng bagong 2026 sa ating lahat. Nawa po'y pagpalain kayo ng ating Diyos, Ama sa langit, sa ngalan ng ating Panginoong Hesukristo, at naway palagi kayong subaybayan din, samahan ng mga anghel ng Diyos, katulad ng ginagawa niya sa akin at sa aking angkan. Salamat po mga kapatid, at hanggang sa muli po, na ito pong aking video ay talagang inilaan ko para sa inyo, para tayo magkwentuhan, at para din hindi ako mainip sa pagdadrive. Ayan. Kaya po ako'y aakyat na. Eto na ako sa amin. Kaya magandang gabi. Hindi pala. Magandang umaga po pala. Sorry. Ayan. Maraming salamat po. At ako po'y papaakyat na dito sa aming bahay. Kaya God bless po sa inyong lahat. Sa lahat ng mga nakinig, naway samahan kayo ng ating buhay, banal na Diyos na sumasalangit, sa ngalan ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. God bless you all po. Bye bye.